Hello, good morning. Ngayon ay April 3, tama ba? April 3, Webes, alas 9, or sabi mo alas 10 ng umaga. So kung mapapansin nyo, wala na yung Thai basil, nandun pa yung mga tanglad, ayan. Pero ano ko na siya, heavily pruned. So wala pa kasi mapaglilipatan ng mga ugat. Pero nilinis ko na kasi sila. So may tulad ng sinabi ko sa inyo, tanglad pa rin ilalagay ko dito pero naka ganung setup po, yung ganun no. Tawag doon, naka polyplastic yan dito. Ayusin natin yan, papantayin natin para madali nating i-harvest kasi gusto natin mapagkakitaan din yung mga tanglad natin. So yan, marami. Pero marami pa tayo dong nabunot na ba? Yung nabunot na natin, marami pa. So ito yung for harvest natin sa mahal na araw or sa yan, Lenten season ba yun? So Holy Week. So Holy Week kasi Thursday hanggang Saturday wala ako. So kung kaya kong maibenta siya ng earlier, sabihin natin Sunday pa lang. O kaya Easter Sunday na ako magsisimula, ganun. Pero based sa na-experience ko ngayon dun sa kabila, sa sobrang ganda ng tubo, yung 40 liters natin tubig, kaya nilang ubusin within 40 days lang. Hindi naman ubos na ubos, pero konti na lang. Parang 1 inch na lang yung natitira. So, ibig sabihin, hindi ko sure dun sa iba, especially yung gumagamit ng styro cups. Kasi pag styro cups ka, mas mababa yung gagamitin mong level ng tubig eh. Kasi nga nakalubog siya. Ang iniisip ko, baka doon sila kailangan nila mag-top up. Depende sa growth nung halaman nila. Ayun. Sa akin kasi, kahit naka net caps lang ako, which is nasa 1 inch o sabi 1.5 inch lang yung haba, kinukulang pa ako ng tubig. So yun lang yung naiisip ko doon sa mga naka-styro cups. Pero ito, quick check lang tayo dito sa ating bell pepper. Ito, ang ganda oh. Ganda oh, 3. Ito yung pinakamalaki, itong gitna. Yan. So, goods naman. Pero nag-aalala lang ng konti dun sa mga dahon. Hindi siya ganun ka-healthy tingnan. So, anyway, kasama yun sa maaayos pa natin along the way. So, ito yung mga dito, pinagpupurun ko na, inayos ko na yan. Magiging gulayan yan, itong setup na to, yung dito. Kasi mababa lang yung soil niyan, siguro mga 4 inches lang yung soil dyan. So, gagawin natin mataba yung lupa dyan para maging maganda rin yung tubo nila. So, tulad ng sinabi ko sa inyo, potted setup tayo. Ayan, mga pots. Ayan. Kasi papatong-patong lang natin sila dyan. So, yung dalawang marigold ko, binaba ko na para i-display lang sa baba. So, ito, ibababa ko na rin to. Meron pa naman tayong dosing buto ng marigold dyan. 100% germination pa naman so far. So, itutuloy natin. So, ito, medyo na-excite ako dito sa petunia. Ayan, sa petunia natin. Tinanim natin yan ng January 25. So, palagay ko, hindi ko sure kung ito na yung start ng bloom. Pero kung magkakaroon niya ng flowers dito, ayan o, dyan sa mga nodes, yan, madami-dami. Ito pala. Ito yata flowering na o. Yan. Isang puno lang yan, kaya medyo natutuwa ako. And yung mga white angel na nandito, ito yung white angel, sample niyan. Binunot ko na ang kapal ng ugat niyan. Matagal na rin kasi yan dyan. Ayan. So, ito yung tanim natin. Mga spinach, mga kulitis. Ayan. Chinese spinach or amaranth, green amaranth. And meron din tayo dyan sweet basil. Ayun, sweet basil. Thai basil. At meron tayo dito lemon basil. Late ko na tanim tong lemon basil eh. Pero ayan, germinating na sila. Oh. Yan. So, goods pa yan. Matagal na yung buto ko na yan. So, sana hindi ko makalimutan na i-expose na nga natin. Yan. Kasi masyado siyang maglilegi pag hindi ko naman siya in-expose ng sikat ng araw. Kasi nag-germinate na siya eh. Tinanim natin yan nung parang 2 days ago yata yan. Anyway, ayan. So, nakita mo yung lettuce natin. Nakasabayan nito. Malayong-malayo talaga yung size. Tapos ito, dito medyo may issue eh. Pero tingnan natin. Ayun, makapansin nyo, lantaw. Yan. Pero hindi pa naman siya namamatay. Pero iniisip ko kasi sa ganyang klaseng performance, baka hindi na yan tumagal. So may isang box tayo mawawala.
And doon naman dun sa kabila natin, nag-harvest na tayo nung Sunday pa lang, pero ang 40 days na talaga is kahapon. Halfway na tayo, mauubos na natin agad yung supply natin doon. So good news yun. In a way, kailangan na natin humanap pa ng more customers kung gusto natin mapabilis yung harvesting. Kasi nga tulad na nasabi ko sa inyo, 40 days pa lang, halos ubos na yung reservoir natin na tubig. So, yun. Nag-isip na rin ako dun mag-setup ng parang reservoir ng tubig para makapagtimpla tayo dun pag kinakailangan. So, dito naman, pinuron na natin yung medyo kakaiba yung mga dahon. Ito, malamang ipuprune ko rin to. Paangatin lang natin konti, ipuprune din natin yan. Kasi hindi maganda itsura no? Yan, mga hindi maganda itsura yung dahon. Pinuron natin. Tutubo pa naman yan. Mas matatagalan lang siya. So ito kanina, inikot-ikot ko na. Medyo nakaayos na yung ikot-ikot niyan. Yan, antayin na lang natin umangat pa siyang konti siguro. Yan, tapos ikot natin yung ganyan, angat. Hanggang makataas siya. So pag nandito na siya sa level na to, tapos nagsanga siya or nag-shoot, side shoots, doon lang natin bahayaan yung side shoots niya. Yung mga side shoots dito sa baba, tatanggalin natin. So malamang magpuprune na rin ako ng dahon dito sa baba. Ayan, nag-start na siya mag-flowering Tinanim natin yan noong March 1. So, ngayon ay April 3. Yan. April 3. So, 1 month or more than 1 month na siya dyan. So, ganyan na siya kalaki. So, ito kasi pinutol ng ibon. Tapos, hindi ko na rin naayos yung setup niya. Baka ilagay na lang natin siya sa compost. Ito yung sinasabi ko setup ng tanglad. Gagawa rin tayo ng ganitong setup, which is potted. Yan, potted setup. Para in case, kailangan natin mag-harvest, yung gilid lang niyan, ayan dyan, yung mga ugat-ugat dyan. Tatanggalin natin ugat, putulin, tapos bunutin mo sila, tapos yun yung ipang-harvest mo. Siguro, linisan mo lang, bunutin mo na mismo yung ugat, tapos yan, bigyan mo sa kanila. So, ang maganda rin naman dito, pagkatanggal mo, lipat ka lang ng panibago. Ayan marami tayo dito. So, gagawa lang tayo ng gagawa. So, ito, inuubos ko lang to. So, malamang today or bukas, tanggalin ko na rin to. Kasi aayusin natin tong bed na to para taniman natin ng vegetables. Mga spinach. Ito, dito spinach ang balak kong ilagay. So, tinanggal ko na yung mulberry natin na hindi naman natin mapakinabangan. Ayan ganyan lang kalaki yung bunga niya. Nagre-red na nga siya nagmamature na siya. Naloko tayo pero kasama talaga yon. September 2023 ko pa yata ito tinanim. So more than 1 year na siya. So 1.5 years na siya. So ang laki ng root system niya dyan. Ang ginawa ko, hinukay ko lang ng konti. Tas yung pruning shear ko, yung pamputol ko ng mga sanga-sanga, yun yung pinamputol ko ng ugat. Kasi pag hinukay ko pa siya hanggang sa pinakailalim na ugat, hindi talaga kayanin masyadong malalim. So, pinutol ko na yon. Tapos hayaan na lang natin mabulok yung sa baba para maging compost na rin. So, lalagyan natin doon. Nakita nyo itong mga potted spinach natin doon. Lalagyan natin yan dyan. Tapos mag-uugat siya dyan. Maganda yung lupa dyan kasi nung nakita ko. Kasi lagi ko tinatambakan yan ng mga tuyong dahon Mga dahon, ganyan-ganyan. Nabubulok na lang. So, ito naman yung ashitaba natin. Pinurun ko, pinagtatagpas ko kasi ang lago masyado. Then yung Thai basil dito, tinanggal ko na. Yung ugat na lang yung natitira dito. Ayusin ko na rin yan. So dito sa setup naman dito, meron tayo dito yung ating compost. Mga compost beans. Yan. Ito, pwede na to Yan. Lalo na yung mga nasa ilalim, yung mga dark. Yan. Madali na yan, mabulok. Bulok na siya. Pero pwede na natin siyang ilagay dun sa ating mga as pataba. Yung binaba ko ng marigold, nilagyan ko ng ganito sa paligid. So pataba na siya and mulching na rin at the same time. Yan. Ano yung ginagawa natin ngayon? So ito, siguro tingnan natin kung Kasi mataas yan nandito siya sa level na yun dati, mataas So kasi nga nag-start na siya decompose ayan. Mga mostly mga basil, yung nakita nyo doon, yan basil dyan. Ito mostly comprised niyan, yan. Mapansin nyo kasi, iinit talaga yung niyan, ilalim. Yan, tas nagmo-moist, Yan. Hindi rin naman talaga ako expert sa pagko-compost, pero ito yung easiest way siguro.
Dati kasi, hindi ko siya hinahalo. Masyadong nagiging anaerobic, mabantot. Yan. Eh ngayon, medyo nag-aral-aral naman tayo, galing sa YouTube. Yan. Eh marami doon, masyadong technical, yung may temperature pa. Ayoko nang masyadong pakomplikaduhin ng buhay ko. At may portion pa na 50% brown, 50% green. Eh hindi naman ako masyadong maraming brown dito. So ang ginawa ko, ayan, hinalo ko lang siya dito. Basta haluin ko lang siya ng haluin para hindi maging masyadong anaerobic yung ilalim niya. Yan, mamapansin ko sa'yo, magmo-moist yan ilalim. Tapos mainit. Mainit yung ilalim, ayun o. Ayun o, moist yan. Hindi lang, yun kung kita sa video ng pagka-moist niya, pero moist yan. So mga tangkay, dahon, yan. Ng iba't iba. Dito naman, ito mostly mga tanglad to. Kaya hindi ko lang kung anong magiging mangyari dito. Kung okay ba yung klaseng ganito o dapat minix ko siya doon sa mga basil. Pero tingnan ko na lang. Kasi parang hindi siya masyadong umiinit dahil siguro tanglad siya. Ewan ko. Wala siya masyadong moisture. Ganun ba yun? So, posible, kung matutuyo man siya yung magiging brown element ko, ihalo ko na lang dun sa ibang, ibang compost. Ayun, no? Pero, yan, no? Medyo moist siya dun sa ilalim, eh. Yan, no? Pero hindi siya katulad nitong kabila na nakikita mo talaga yung decomposition process. Yan. Ito, bago-bago lang to. Ito naman, to nasa ibabaw, mga sobrang brown dun, no? Galing dun. Sobrang kasing dami dun, hindi hinalo ko na lang dito. Yan. Ito naman, halo-halong tanglad. Galing naman doon sa dulo. Yan, sa dulo. Tanglad, mulberry, basil, yung Thai basil sa dulo. Yan, ang punta yan dito. Tapos yung ibang brown material sa kabila. Ito naman, mga white angel, mulberry, ashitaba. Ayan, ito ashitaba. Ayan, yung mga nandyan. So, meron tayong 5, pero yun, paubos yun. Ginagamit na natin yun. So, yun. Parang wala pang 1 month yun. Ginagamit ko na eh. So, maganda naman siguro siya. Kailangan lang mapag-aralan pa. Pero yun. At least, hindi na natin sila kailangang itapon-tapon or kung saan man natin sila dadalhin. Yan. Halo-halo lang. Parang every 3 days. Bala ko siguro haluin yan every Thursday and Sunday. Yan. Basta siguro twice a week natin haluin. So that's it. Para lang magkaroon ng aeration. Lalo na pag sobrang na sila, sobrang moist na sila dun sa ilalim. Yan, ginigilid ko sila dyan para makahinga. Tapos kinabukasan naman yan, matutuyo na yan. Sa kabila naman ang lalagyan mo ng aeration. So ganun lang ginagawa ko dito. Dati kasi tinatakpan ko pa to ng plastic. Eh masyadong nagiging moist pag may plastic. Isa ko okay na siguro dyan. Yan. Siguro yan, pag medyo hindi masyadong moist, basahin mo lang. O kaya, yan, halukayin mo yung nasa ilalim. Kala mo nga lupa na siya, oh. Pero mga lang yan, mga nabubulok. Galing nga eh. Not an expert, pero magaling. Magaling yung nangyayari dito. Ayan, yan o. Baga parang charcoal na siya. Itsura niya. Pero that's it. Yan lang naman ang masishare ko sa inyo. At hopefully kahit pa paano may tutulong ako sa inyo. Kasi ang ginagawa natin, hydroponics, combination din ng mga traditional setup, gardening, yan. So medyo lumalaki na. And yung alam ko medyo matagal pala bulukin. Tinatapon ko na lang. Pero depende. Yan, siguro baka gawin ko ring mulching or kung ano man. Tingnan ko. Kasi nandito pa naman sila, hindi ko pa sila natatapon eh. Ito hindi ko pinakalaman kasi minsan yan yung inangata ng aso ko, yung tanglad na yan. And also, so balak natin padamihin, magkakaroon tayo ng basil, magkakaroon tayo ng spinach, magkakaroon tayo ng vegetables which is pechay mustasa, at nagpaplano na rin akong kumuha ng pandan. Ayan. Isip ko pandan,
Baka piso isang piraso. Usually naman 3 piraso lang ilalagay mo sa sinaing, 'di ba? Yung mga madalas gumamit ng pandan diyan, so benta natin piso isa siguro. Pero tingnan natin. Ayan. So ito, goods na ba to? Goods na ba tong size na to? Di ko alam eh. Pero okay na oh. Malaki na siya tingnan eh oh. Oh, wow. Di ko alam. Pero yan. Yun nga lang yung dahon, medyo kakaiba. Kakaiba yan. So, tingnan natin kung anong magagawa pa natin dyan. Pero goods naman. Okay, so palagay ko, that's it. Ngayon, activity ko, malamang bubunutin ko itong mga white angel na to. Ayan. Para medyo patag, ayusin natin. Tapos yun, set upan na rin natin yun. That's it. Pero after this video, magdidilig lang ako sa ating pipino, bell pepper, then tubig lang dun sa iba, ito sa petunia, yung may nutrient solution. Itong halo nito, pang fruiting to. Kiss solution, ang easy nasa 2.0. 1.8 to 2.2 yung range. So, ito alam ko nasa 2.0 or sabihin mo ng 1.9 na easy. Then yung range naman ng pH niyan, 5.5 to 6.5, usually nasa 6 yung timpla ko dyan. So, naging tansyahan na lang yan. Ito nga yung mga ito masyadong matapang to, nasa 3,000 yata ito, or 2.7 easy. So, tinanggal ko yung excess, dinagdagan ko lang ng tubig, tas konting timpla sa easy, sa pH, and that's it. Yun na yung pinandidilig muna natin dito kasi nasa flowering stage na sila. So, 1 month. Ito, nasa flowering stage na rin, pero pipigilan natin yung mga flowers nito na mag-develop. Hayaan pa natin siyang lumaki at lumago. Okay, so that's it. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye!